Kabanata 1561. Inilapag ni Seiday ang mga dokumento sa desk at ilang sandali pa ay nagtanong, mukhang masama ba? Ngumisi si Maisie, bakit parang hindi maganda? Ang pinakamahalagang bagay ay nagustuhan mo ito. Hindi ka nagsusuot ng palda para lang hinangaan ka ng iba. Ang mga babae ay dapat magbihis para lang sa sarili nila, hindi sa iba. Pagkatapos magsuot ng palda, medyo naging pambabae si Seiday. Ang kanyang hitsura ay palaging higit sa karaniwan, siya ay may malakas na mga tampok ng mukha, at isang pahiwatig ng kabayanihan at paninindigan na pagmamalaki ay maaaring madama na dumarating sa kanyang mga mata. Siya ay tumingin medyo gwapo kapag siya bihis bilang isang lalaki. Ngayong pinahaba na niya ang kanyang buhok at nagsuot ng palda, ibang vibe na ang kanyang ibinibigay. Kung bakit biglang nagkaroon ng ganoong pagbabago si Seiday, nakita naman ni Maisie pero hindi siya inilantad. Kaya naman, hindi na siya masyadong nagtanong. Matapos isumite ang mga dokumento, lumabas si Seiday sa opisina at nakasalubong si Quincy sa koridor. Tumangala si Quincy, nakita si Seiday, at bahagyang nagulat. Natigilan siya ng ilang segundo, saka mabilis na lumapit kay Seiday, hinayla siya sa hagdanan, at pinagmasdan siyang mabuti. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong niya, bakit hindi ako makapagbihis ng ganito? Natigilan si Quincy at umiwas ng tingin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaya lang, hindi bagay na ganito ang pananamit mo sa kumpanya. Sinaman siya ng tingin ni Seiday. Sinabi mo sa akin na mahilig ka sa mga babaeng nakaskirt. Siya ay namangha. Ay, since when I said that? Nung gabi kanina, nasabi ko na ba? Sabi mo pagkatapos mong malasing. Pagdating sa pangyayaring iyon ay labis na panghihinayang ang naramdaman ni Quincy kaya itinaas niya ang kanyang kamay para takpan ang kanyang noo. Mali talaga ang uminom ng ganoon karami. Hindi ko talaga matandaan kung ano ang ginawa ko, at hindi ko rin matandaan kung ano ang sinabi ko. Kadalasan, kapag siya ay ganap na lasing, walang paraan na magagawa niya ang anuman, at kung nakagawa siya ng anumang bagay sa isang bahagyang lasing na estado, tiyak na maaalala niya ito. Gayunpaman, wala siyang impresyon sa nangyari kagabi kaya halatang lasing na siya. Ang alam lang niya ay may malaking marka ng kagat sa kanyang leeg pagkagising niya. At hindi ito nawala sa loob ng 2 araw. Tanong ni Quincy, sa totoo lang, ano ang ginawa ko noong gabing iyon? Tinitigan siya ni Seiday, hindi pa rin sumasagot sa tanong. Nagsimulang makonsensya si Quincy matapos siyang titigan. Ngunit ngayong may oras na ako para pag-isipan ito ng mabuti, kung susubukan kong gumawa ng isang bagay sa kanya pagkatapos ng lahat ng pag-inom, sa mga martial arts skills na taglay niya, imposibleng magtagumpay ako. Hindi lamang ako walang anumang impresyon sa nangyari, ngunit wala rin akong karanasan. Ako ay talagang isang ganap na kabiguan sa oras na ito. Huminga siya ng malalim. Hindi ko talaga maalala yung nangyari kagabi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla siyang nakaramdam ng isang irresponsibleng scumbag at agad na nagpaliwanag ng nakangiti, wala akong ibang ibig sabihin. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Kaya, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Nag-cross arms si Seiday. Paano ko sasabihin sa iyo iyon? Si Quincy ay nagbigay ng nahihiyang ekspresyon. Pwede namang, describe mo na lang. Pinaikit ni Seiday ang kanyang mga mata. Hindi ba dapat sabihin mo ang isang bagay tulad ng gagawin mo ang buong responsibilidad para sa iyong ginawa? Napatulala siya. Maraming drama din ang naglalagay ng mga ganoong eksena, di ba? Pagkatapos matulog ng lalaki at babae, palaging sasabihin ng lalaki sa babae na siya ang mananagot ng buo. Tumingin si Quincy kay Seiday at gustong tumawa, pero pinigilan niya ito. Paano niya masasabi ang ganoong inosenteng pahayag sa gayong seryosong paraan? Hindi nang ahas si Quincy na ibigay ito sa kanya ng diretsyo. Mahilig ka bang manood ng mga walang utak na drama? Bahagya siyang nataranta. Hindi ba totoo? Huminga siya ng malalim at kumalma. Ang mga artistang iyon ay nag-iinarte lamang sa mga drama. Inaako ang buong responsibilidad. Walang maraming lalaki na kayang gawin iyon sa katotohanan. Ang mga lalaki ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Hindi ka ba lalaki? Hindi ba dapat alam mo ng mabuti ngayon kung ako ay isang lalaki? Galit na galit siya. So sinasabi mo bang ayaw mong managot sa nangyari? Nabulunan si Quincy sa sarili niyang mga salita, hindi makapagsalita. Tiyak na matutukoy ng isang lalaki kung ang isang babae ay nagpapanggap ng kanyang pagiging inosente o hindi. Karamihan sa kanila ay pinipili lamang na pumikit at kusang kumilos na tulala sa halos lahat ng oras. Kabanata 1562.
Kung tutuusin, siguradong mararamdaman ito ng isang lalaki kapag ang isang babae ay may bagay sa kanya. At kung ang isang lalaki ay magiging dalubhasa sa pagkilala sa mga asong babae, tiyak na siya ay magkakaroon ng mas kritikal at nakamamatay na paningin kaysa sa isang babae na dalubhasa sa pagkilala sa mga hamak. Matagal na akong nasa tabi ni Mr. Goldman, at nakita ko na ang lahat ng uri ng mapanlokong babae. Kahit na tungkol kay Willow noon, hindi ko sasabihin na maganda ang impression ko sa kanya. Naisip ko lang na siya ang tagapagligtas ni Mr. Goldman. Iyon ang dahilan kung bakit nagpakita ako ng paggalang sa kanya ng may pag-aatubili. Pero hindi talaga nagpapanggap si Seday. Bukod sa pagiging dalisay at simpleng babae, brutal din siyang tapat. Walang bagay na hindi niya sasabihin. Kung ito ang kaso, naniniwala ako na hindi ko siya pinagtuunan ng daliri. Kung tutuusin, lasing na lasing ako kaya wala akong lakas, pero baka napagkamalan ni Seday ang kahulugan sa likod ng pagtulog ng magkasama. May itatanong ako sa'yo, natulog ka ba nung isang gabi? Tumango si Seday. Diretso ang tingin ni Quincy sa kanya. Anong ginawa natin? Napaisip naman si Seday at tinitigan ang kanyang leeg. Kinagat kita sa leeg. Ngumiti siya at tinuro ang leeg niya. Ito lang ba? Muli siyang tumango. Kung gayon hindi na kailangan para sa akin na yumako ng anumang responsibilidad dahil wala naman tayong ginagawa. Pero sabay tayong natulog. Wala tayong ginawa. Natahimik sandali si Seday at nagtanong, ano pa ba ang kailangan nating gawin? Tumawa si Quincy. Siyempre, ito ay isang bagay na makakapagpabuntis sa iyo. Sinampal siya ni Seday. Pervert. Saka siya tumalikod at umalis. Hinaplos ni Quincy ang pisnging nataman ng palad niya, na hindi masakit o makati, na medyo kirot at agrabyado. Nagpapaliwanag lang ako sa kanya. Paano ako nagiging pervert niyan? Makalipas ang 2 araw, sa sandaling lumapag ang eroplano ni Tristan at Noel sa Octavia, personal na pumunta si Thomas sa paliparan upang salubungin sila. Nakatayo sa pwesto sina Thomas at Tristan, inaalala ang mga nakaraang araw. Nang mapansin niyang may nakatingin sa kanya ng diretsyo, lumingon siya at sinalubong ang tingin ni Noel Ace. Hindi siya maalala ni Thomas. Ito ay, nakangiting sagot ni Tristan, he's my nephew, Noel Ace Knowles. Nagulat si Thomas, hindi ba ang batang ito ay Nolson o ni Madam Knowles? Alam ni Tristan ang iniisip ni Thomas at mahinahong ipinaliwanag niya, swerte siyang bata, ngunit wala siyang natatandaan. To put it bluntly, nagka-amnesia siya. Tulala na tumango si Thomas. I see. Naunang sumakay si Noel Ace sa sasakyan, kasunod sina Thomas at Tristan. Nagkwentuhan ang dalawa sa buong biyahe sa sasakyan habang si Noel Ace naman ay nanatiling nakatingin sa labas ng bintana na parang walang pakialam sa pinag-uusapan nila. Nang tanungin siya ni Thomas kung gaano katagal sila mananatili sa Octavia, huminto si Tristan ng ilang segundo at pagkatapos ay sumagot, magtagal. Tumango si Thomas, mabuti iyan. Hindi kailanman masamang bagay para kay Young Master Knowles na kunin ang kanyang nawalang alaala. Ngunit may pumasok sa isip niya, at sinabi niya, nakakalungkot na bumalik si Daisy at ang kanyang mga kapatid sa Baseburg ilang araw na ang nakalipas. Biglang napatigil sa pagsasalita si Tristan at tumingin kay Noel Ace. Si Noel Ace ay mukhang walang pakialam na parang hindi niya narinig. Naghihintay sa kanila sina Jackie at Violet sa mansyon ng Clifford. Nang pumasok sila Thomas, Tristan, at Noel Ace sa sala, napansin ni Violet ang begats na pumasok sa likod ni Tristan. Bago ito, naisip niya na minana ng 2 kambal na anak ni Nolan ang ethereal na anyo ng kanilang ama. Ngunit sa hindi inaasahan, ang ugali at hitsura ng binatang ito ay hindi mababa sa kanila. Ang lalim ng kanyang magkahalong lahi na tampok sa mukha at ang malamig at pinong ugali na pinagsama sa isa't isa ng perpekto na walang mahahanap na kasalanan. Jackie, Viv, ito ang panganay na apo ng Knowles, si Noel Ace Knowles. Ipinakilala siya ni Thomas sa kanilang dalawa. Alam ni Jackie ang tungkol kay Noel Ace, kaya hindi siya gaanong nag-react, ngunit mukhang nagulat si Violet. Ang panganay na apo ng Knowles. Hindi ba siya ang nagiging young master ng Knowles? So, ang batang lalaki na pinag-uusapan ng aking munting syota ay ang binatang ito. Bigla niyang naalala ang paglalarawan ni Colton, at tila si Noel Ace lang ang tunay na nakakatugon sa lahat ng kinakailangan ng magiging son-in-law ng Goldman. Kabanata 1563. Ibig sabihin ba ay wala ng pagkakataon si Zephyr? Sa Baseburg, sa Goldman Mansion. Ipinatawag ni Nolan si Colton sa pag-aaral, at itinulak ng huli ang pinto. Dad, hinahanap mo ba ako?
Ibinaling ni Nolan ang laptop sa kanya at dumiretso sa punto. Ikaw ba ang nasa likod ng nangyari sa mga Knowles? Alam ni Colton na hindi niya ito maitatago sa kanyang ama, kaya inamin niya ito kaagad, oo. Kung may gusto kang gawin, gawin mo man lang ng malinis. Isinara niya ang takip ng kanyang laptop ngunit hindi siya nagalit. Kailangan kong linisin ang kalat para sa iyo kapag natuklasan ito. Nahak ng kanyang anak ang sistema ng kumpanya ng ibang tao. Bagaman wala siyang ginawang masama, at ang kabilang partido ay hindi nagdusa ng anumang pagkalugi, hiniling sa kanya ni Tristan na imbestigahan ang isyo. Nasubaybayan niya ito pabalik sa ginagawa ng kanyang anak, na naging mahirap para sa kanya na ipaliwanag ito sa mga Knowles. Saglit na natigilan si Colton at parang sigurado. Imposibleng matutunton nila ako. Walang imposible. Inangat ni Nolan ang kanyang tingin, matutunton ka ng iba kung magagawa ko. Magandang magkaroon ng kumpiyansa, ngunit kung sobra kang kumpiyansa, madali para sa iyo na magsimulang magwalang bahala sa isang bagay at matalo sa labanan sa katagalan. Gawin mo ito bilang isang maliit na aral. Ang mga kasanayan sa paghak ni Colton ay napakahusay, ngunit siya ay masyadong kumpiyansa na ang kanyang mga kasanayan ay hindi nagkakamali, isang maliit na pangangasiwa at kapintasan ay sapat na upang mag-iwan ng ilang mga pahiwatig. Napakagatlabi si Colton. Talagang masyado akong nagtitiwala sa aking kakayahan. Kung may ibang makakaalam nito bago si tatay, talagang magdudulot ako ng malaking problema kay tatay. Pagkaraan ng mahabang panahon, iniyuko niya ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa kanyang inasta, pagbubutihin ko iyon sa hinaharap. Aagawin mo ang kumpanya sa hinaharap. Kailangan mong palaging paalalahanan ang iyong sarili ng mga kahihinatnan ng pagiging bahagyang palpak. Ikaw ay sapat na mahusay, ngunit huwag kalimutan na maraming mahuhusay na individual ang umiiral sa mundong ito. Euro. Matiig ang pinaliwanagan siya ni Nolan, at pinakinggan siya ni Colton. Alam ko kung ano ang mga pagkukulang at pagkakamali ko. Ang kailangan ko lang gawin ay itama sila. Yaong hindi nakikinig sa payo ng iba at ayaw umunlad ay maaari lamang manatili kung nasaan sila. Alam na alam ko ito. Lumabas siya ng study at nakita niya si Waylon na nakatayo sa koridor. Alam na ba ito ni Dad? Nalaman ni Dad na ako yon. Nagkibit-balikat siya. I was careless this time around. Nagtiwala siya dahil naisip niya na imposibleng matunten siya ni Knowles, ngunit nagawa ito ng kanyang ama, na nagpakita na mayroong kahit isang pagkukulang. Bagamat ang IP address na ginamit niya para mag-online para sa paghak ay nasa Octavia, hindi mahirap alamin kung sa kanya ang laptop. Gayunpaman, kahit na malaman ni Knowles ang tungkol dito, hindi siya natakot. Kinagabihan, dumaan si Quincy kay Sol, sumilip sa bintana ng hindi namamalayan, at nagkataon na nakita niya si Seyday na sumakay sa kotse at umalis kasama ang isang lalaking kasamahan. Binilisan niya ang bilis, pinahit ang manibela, at sinundan sila. Nakaparada ang kotse sa bakana ng isang bar, at pumasok si Seyday kasama ang kanyang kasamahang lalaki. Pinaharurot ni Quincy ang sasakyan niya at samimangot. Hindi lang marunong mag-ingat ang dalagang ito. Nakapunta talaga siya sa napakagulong lugar kasama ang isang lalaking kasamahan. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt, itinulak ang pinto, at lumabas ng sasakyan. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan siya. Ngunit marahil ito ay masyadong maingay sa loob, at hindi niya narinig ang kanyang telepono na nagriring, kaya hindi niya sinagot ang tawag. Kaya naman, dumiretso siya sa loob para hanapin siya. Wala na siyang makita sa bulwagan sa unang palapag, kaya umikot si Quincy sa karamihan hanggang sa makarinig siya ng komosayon mula sa kabilang dulo ng koridor. Sinundan ni Quincy ang ingay at lumapit sa pintuan ng isang pribadong silid. Agad niyang binuksan ang pinto at namangha sa tanawin sa silid. Hinawakan ni Seyday ang kwelyo ng isang binatilyo na parabang susuntukan siya nito. 8 teenager at thug ang nasa sahig sa pribadong silid, at ang silid ay isang ganap na gulo. Nasa sopa ang isang high school student na nakauniforme, at ang lalaking kasamahan na kasama ni Seyday ay pinuprotektahan ang babaeng estudyante. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Quincy, sabay-sabay na napatingin sa kanya ang lahat. Kabanata 1564. Saglit na natigilan si Quincy ngunit mabilis na bumalik sa kanyang katinoan. Ano ka ba? Mataimtim na sinagot ni Seyday ang tanong niya, I'm fighting. Nang makita ng teenager na may dumating, sinamantala niya ang pagkakataon na itulak si Seyday palayo at tumakas sa eksena kasama ang iba. Aabutan na sana sila ni Seyday pero pinigilan siya ni Quincy. Anong ginagawa mo? Nang makitang nakaharang siya sa daan, lumamlam ang ekspresyon ni Seyday. Umalis ka sa daan ko.
Mukhang galit talaga siya. Huminga ng malalim si Quincy. Hindi, may ginawa ba sila para masaktan ka? Matanda ka na. Paano mo sila masusundan? Bago pa man niya matapos ang pangungusap, maingat na naglakad ang kasamahang lalaki. Miss Queen, forget it. I don't think na maglalakas loob na silang i-bully ang kapatid ko. Ang babaeng nasa likod niya ay 16 years old pa lang, at ang mga mata nito ay duguan na parang kakaiyak lang. Namumula at namumugto pa ang kanyang pisngi, at madumi ang kanyang palda na parang natapakan. May napagtanto si Quincy at biglang tumigil sa pagsasalita. Madaling naiinis si Seiday sa taong nambubuli sa mahihina dahil lang sa numerong bentahe niya. Kung ang kapatid ng kanyang kasamahan ay hindi naranasan ng karahasan at pananakot sa paaralan, wala siyang pakialam dito. Noong una siyang pumasok sa private room, nakita niya ang teenager na binubuli at binubugbog ng maraming tao at napilitang lumuhad sa sahig. At ang kanyang mga kaklase ay pinanood ang buong proseso mula sa gilid at kahit na nag-cheer para sa mga maton. Hindi niya napigilan ang kanyang galit at tinuruan sila ng isang masakit na aral sa lugar. Kahit gaano pa sila katanda, hindi naging dahilan ang pagiging bata para mangbuli ng iba. Inilabas ng lalaking kasamahan ang kanyang kapatid na babae sa pribadong silid. At tanging sina Seiday at Quincy na lang ang naiwan sa gulo sa private room. Hindi mailabas ni Seiday ang galit at sobrang sama pa rin ng loob. Kaya, sa paghusga mula sa nakaraan, kapag ang isang tao ay magalit sa kanya at kumuha sa kanya upang kumilos, siya ay bugbugin sila ng labis na ang pambubugbog ay mag-iiwan sa kanila na halos patay na. Ngayon, naging maawin siya dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo si Maisie, pero ayaw din niyang madulas ang mga bagay-bagay. Kailangan niyang lumuhad man lang sila at humingi ng awa. Nako, nag-ambala siya bago nagsimulang humingi ng awa ang sinuman. Kaya, paano siya magiging maganda ngayon? Kitang-kita ni Quincy na siya ay galit na galit at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Kahit na kumilos ka ng matuwid, ang pagsisimula ng away ay mali. Gusto mo bang arestuhin ng pulis? Nag-cross arms si Seiday. Nakakainis ka. Sa tingin mo nakakainis ako. Kung hindi kita pinigilan, nakulong ka na sa presinto ngayon. How dare she find me annoying? Mukhang bad mood pa rin si Seiday. Dahil dito, nakompromiso si Quincy. Okay, wala na akong sasabihin. Balik na tayo. Inabot niya ang kamay nito, hinawakan ang braso niya, at kakalad ka rin na sana siya palabas, ngunit naalis niya ang kamay nito. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi napigilan ni Quincy na matawa. Aalis ka ba o hindi? I'll take my leave muna kung ayaw mong sumama. Nanatili siyang walang pakialam. Tumalikod si Quincy at nagkunwaring aalis. Paglakad niya papunta sa pinto ay nakita niyang hindi pa rin ito nakakahabol kaya tumalikod ito at bumalik sa kanya. Ma'am, alam kong masama ang pakiramdam mo. Gawin nating gana ang kalungkutan at galit natin. Gusto mo bang kumain ng fried chicken o ice cream? Mukha namang nakumbinsi si Seiday. Matagal siyang nag-alinlangan at nagtanong, nagbabayad ka ba ng pagkain? Nakikita ni Quincy na si Seiday ay isang kuripot, ang pera ay makapasok lamang sa kanyang mga bank account at hindi sa labas. Nagngangalit siya at ngumiti, nasa akin na ang lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, bukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Colton, at ang madilaw-dilaw na liwanag ay sumisikat sa koridor sa pamamagitan ng maliit na tahi ng pinto. Nakaupo siya sa harap ng computer desk na nakalugay na pajama, ang kanyang mga daliri ay nagtap sa keyboard, at isang chat box na may itim na background ang nagpop up sa screen. Anonymous ang kabilang partido. Anonymous, sa tingin mo ba hindi ko mahanap ang iyong mga coordinate? Nagtype si Colton sa keyboard at sumagot. Colton, maaari kang subukan. Anonymous, nakatira ka ba sa Baseburg? Pinaikit ni Colton ang kanyang mga mata na para bang iniisip ang impormasyon ng kabilang partido. Anonymous, mukhang tama ang nakuha ko. Colton, paano kung nahulaan mo ito ng tama? Hindi mo masisira ang firewall ko. Anonymous, hindi ko kailangang lusutan ng anuman. Huminto ng 1 minuto ang kabilang partido at pumasok muli. Anonymous, hahanapin kita. Colton, kung gayon, bakit hindi mo sinolace na lumapit sa akin? Anonymous, kilala mo ba siya? Kabanata 1565. Sisigat na sana si Colton sa kabilang partido nang biglang bumukas ang pinto. Kaya, isinara niya ang takip ng kanyang laptop at itinaas ang kanyang ulo. Nanay, nakasweater si Maisie. Nagkataon na bumaba siya para magbuhos ng isang basong tubig, ngunit nakita niyang bukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Colton, kaya lumapit siya para tingnan, gabi na. Bakit hindi ka pa natulog? Ay,
I was studying the subjects for the next semester in advance. Walang magawa si Maisie. Mabuti na lang at nagustuhan ng kanyang anak ang pag-aaral, ngunit ang pagpupuyat ay makakaapekto sa kanyang kalusugan. It's already 1 in the morning. Kailangan mong magpahinga ng maaga. Tumungo siya. Opo, Nay. Samantala, sa kabilang dulo ng itim na chatbox, ang kabilang partido ay hindi na sumagot sa kanya, kaya inilagay ni Knowles ang laptop sa isang tabi. Tumayo siya, lumapit sa bintana, tumingin sa tanawin sa labas ng bintana, at nawala sa kanyang pag-iisip. Alam na ang kabilang partido ay isang taong nakakakilala sa kanya, maaaring siya ang pangunahing target ng kalokohan, at lalo siyang naging curious sa kabilang partido. Kinabukasan, binuksan ni Quincy ang pinto ng opisina na medyo nahihiyang ekspresyon. Mr. Goldman, nagpatuloy si Nolan sa pagdaan sa dokumento ng hindi nakataas ang ulo. You're late for the first time in history. Anong ginawa mo kagabi? Is it something sneaky? Agad na ipinaliwanag ni Quincy ang kanyang sarili, na overslept ako ng hindi sinasadya. What something sneaky? I'm a serious person. Napuyat siya kagabi kasama si Seiday hanggang alas 4 ng umaga. Talagang hindi niya narinig ang alarma nang tumunog ito kaninang umaga. Pagkagising niya, 1 oras na siyang late. Isinara ni Nolan ang dokumento at iniangat ang kanyang tingin. May girlfriend ka na ngayon, hindi ba? Nagulat siya. Hindi ako bulag. Sinapo ni Quincy ang kanyang leeg nang hindi namamalayan. 3 araw na ang nakalipas, at hindi pa rin nawawala ang marka. It was such obvious marks. Kaya kahit pilitin kong harangan, makikita pa rin niya basta hindi siya bulag. Okay, wala akong pakialam sa personal affairs mo. Inilagay ni Nolan ang impormasyon sa mesa. Humingi ng isang tao na magpadala ng impormasyong ito kay Octavia, at siya nga pala, sabihin kay Tristan na ang hacker na umatake sa kumpanya ng Knowles ay kilala bilang sniper. Kinuha ni Quincy ang impormasyon na may nagtatakang ekspresyon. May hacker ba na ang pseudonym ay sniper? Hindi ko pa narinig yan. Walang pakialam na sagot ni Nolan, kung hindi, sasabihin ko ba kay Tristan na anak ko ang may kasalanan. Kumaibat ang mga sulok ng labi ni Quincy. Ang hacker na nahakang sistema ng kumpanya ng Knowles ay si Colton. Mr. Goldman ay gumawa ng pagkakakilanlan ng isang hacker para sa kapakanan ng kanyang anak. Noong tanghali, may hiniling si Quincy na magdala ng balita kay Tristan. Pinag-aralan ng mabuti ni Tristan ang impormasyon. Ito ay may matatag na pundasyon at mahirap para sa sinuman na makahanap ng anumang mga isyo. Salamat sa Diyos na ang kumpanya ay hindi nagdusa ng anumang pagkalugi ng salakayin ng hacker ang aming system. Kahit na may pagkatalo, mahirap malaman ang ilalim ng insidente upang panagutin ang isang tao. Ngayong alam niya na ang mga Knowles ay hindi nagdusa ng anumang pagkalugi, Tristan ay hindi nais na itulak pa ang investigasyon at nagpa siya na pabayaan ito. Nakatayo si Knowles sa pintuan ng kanyang silid, at walang nakakaalam kung gaano na siya katagal doon. Inilapag ni Tristan ang impormasyon sa mesa. Nasanay ka na ba sa buhay sa Octavia? Sa katunayan, gusto niyang itanong kung may naalala siya. Okay lang. Sinulyapan ni Knowles ang dokumento. Nalaman mo na ba ang tungkol sa hacker? Tumango si Tristan. Oo, salamat kay Nolan. Nahanap na namin siya. Napagtanto na hindi niya maalala, idinagdag ni Tristan, anak siya ng tiyahin mo. Walang sinabi si Knowles at hindi sinabi kay Tristan na nakachat niya ang hacker. Okay, tumalikod na siya at aalis na sana pero bigla siyang huminto. Maaari ba akong pumunta sa Baseburg at magpalipis ng oras doon? Nagulat si Tristan. Ano ang gusto mong gawin sa Baseburg? Bumalik ang tingin ni Knowles sa kanya. Hindi mo ba sinabi na minsan akong nanatili sa Baseburg? Sandaling natahimik si Tristan. Pwede kang pumunta, pero si Edison ang dapat sumama sa'yo. Si Edison ay bodyguard ni Knowles. Hindi tinanggihan ni Knowles ang mongkahi. Makalipas ang 2 araw, hiniling ni Leia kay Daisy na mag-shopping, at naklik niya ang kanyang dila nang makita niyang magkasama sina Colton at Daisy. Mag-show shopping lang tayo, pati kapatid mo, ipapatag mo rin ang bodyguard mo. Kabanata 1566. Hindi maintindihan ni Daisy kung bakit gustong sumama ni Colton. Dahil siguro sa pag-aalala niya. Saan tayo pupunta? Tere, manood tayo ng musical. Ang boring ng musical. Personal na kagustuhan ng mga musikal, at hindi ito nagustuhan ni Daisy. Tinapik ni Leia ang balikat niya. Samahan mo ako, please. Hindi siya tinanggihan ni Daisy. Biglang tumingin si Colton sa phone niya at sinabing, sige na. Mamaya na lang ako magkikita.
Hindi lang siya umalis ng bahay para sundan si Daisy. Malamang naligtas siya kay Leia. May gustong itanong si Daisy, pero hinawakan ni Leia ang braso niya. Huwag kang mag-alala, Coleman. Aalagaan kong mabuti ang kapatid mo. Nagmamadaling umalis si Colton. Lumingon sa kanya si Daisy at naramdaman niyang nagmamadali siyang makasalubong. Mag-isa siyang naglakad papunta sa garahe hanggang sa dahan-daang umikot ang isang itim na kotse sa tabi niya, at dahan-daang ibinaba ang bintana sa likod. Nagulat ang lalaki na mabilis siyang nagpakita, ngunit bago pa makapagsalita si Colton, tinanong niya ito, ikaw ang gustong makilala ang ating young master. Ngumiti si Colton. Pinadala ka ba ni Noel Ace? Kinumpirma ni Edison Davis at sinabing, hinihintay ka niya. Binuksan ni Colton ang pinto at pumasok. Maya-maya pa ay huminto na ang sasakyan sa labas ng isang restaurant. Dinala ni Edison si Colton sa isang pribadong silid, at isang binata ang nakaupo sa loob. Wala siyang masyadong pinagbago, kaya madali siyang makilala. Diretso ang tingin ni Noel Ace sa binata na pumasok at bahagyang kumunat ang noo. Parang pamilyar ang binata, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita noon. Hiniling niya kay Edison na maghintay sa labas, at nang maghintay siya, tinanong ni Noel Ace, kilala mo ba ako? Ito ay higit pa sa pag-alam. Hinailan ni Colton ang isang upuan, naupo, at nag-flash ng malawak ng ngiti. Nawalan ka na yata talaga ng memorya. Kumunat ang noo ni Noel Ace ngunit hindi nagsalita. Ipinatong ni Colton ang kanyang baba sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung bakit ka pupunta hanggang Baseburg. Naghahanap ka ba ng reunion? Mukhang may opinyon ka sa akin. Ramdam ni Noel Ace na hindi maganda ang impresyon sa kanya ng binata. Hindi niya maalala ang kanyang nakaraan, at ang taong ito na kaedad niya ay parang pamilyar talaga. Kilala nila ang isa't isa, ngunit hindi niya maalala. Kailangan niyang malaman kung ano ang kanilang relasyon. Nagkibit balikat si Colton. Kasi hindi kita gusto. Pinaikit ni Noel Ace ang kanyang mga mata, bakit? Alamin mo, ngumiti si Colton, okay lang kung hindi mo maalala dahil hindi mahalaga. Ang kailangan mo lang malaman ay nagsinungaling ka sa isang taong hindi dapat. WHO, noong ikaw ay nasa panganib, sino ang nagsikap na iligtas ka, ngunit ang sinabi mo lang ay hindi mo sila tinuring bilang isang kaibigan at nakalimutan ang lahat tungkol dito. Mukhang inis si Colton, you should have stayed in Yar Amor. There's no need for you to show up here, baka sakaling makita ka nila. Nagulat si Noel Ace ngunit mabilis na nakabawi. Wala siyang maalala, ngunit nang sabihin iyon ni Colton, parang pamilyar ito na para bang totoong nangyari. Pagkatapos ng mahabang paghinto, nagtanong siya, sabihin mo sa akin, sino iyon? Nag-cross arms si Colton, hindi mo kailangang malaman. Samantala, si Daisy, na nanood ng musikal kasama si Leia, ay lumabas ng teatro pagkaraan ng 2 oras, ngunit wala pa rin si Colton. Pumunta si Leia para kumuha ng maiinom at inabot sa kanya ang isang tasa. Nagugutom ako at may alam akong tindahan na may magagandang chicken chops. Gusto mo bang subukan ito? Kabanata 1567. Sumimsim si Daisy. Well, since wala pa si Colton, let's go. Nakarating silang dalawa sa restaurant, at tinanong ni Leia ang mga server para sa menu. Umupo si Daisy sa kanyang upuan kasama ang kanyang inumin, pagkatapos ay lumingon si Leia sa kanya. Daisy, okay ka lang ba sa maanghang na pagkain? Kasabay nito, si Noel Ace, na naglalakad sa unang palapag, ay narinig ang Daisy, tumigil sa kanyang paglalakad, at tumingin sa ibaba. Nilampasan ni Leia si Daisy dala ang menu at hinaranggan siya. Tumigil saglit doon si Noel Ace hanggang sa nagtanong si Edison, ano po, sir? Tumingin siya sa likod ng may mapupungay na mga mata at naglakad palayo. Wala naman. Inihinto ni Edison ang sasakyan sa harap niya at bumaba para pagbuksan siya ng pinto. Nakaupo si Noel Ace sa sasakyan habang nakatingin sa labas na may malalim na iniisip. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na may nakalimutan siya. Isang taong tila mahalaga sa kanya. Nanaginip siya ng malabong mukha, isang babae, ngunit hindi niya matandaan kung kailan siya nagising. Nang malaman ni Colton na nasa restaurant sina Daisy at Leia, agad siyang bumalik at nakita niya silang nag-e-enjoy sa malayo. Kumunat ang noo niya bago naglakad ng mabilis at huminto sa table nila. Bakit mo pinili ang lugar na ito? Sa lahat ng lugar, nagulat si Daisy dahil hindi niya maintindihan. Bakit hindi tayo pwede? Sumali naman si Leia. Oo, ang sarap ng mga pagkain dito, kaya pumunta tayo dito. Umiling si Colton. May nabunggaw ka ba? Ngumunguya si Daisy sa tinidor at samimangot.
WHO, hulaan mo. Kung gagawin niya, hindi siya magiging kalmado, nakahinga si Colton. Kalimutan mo na yon. Nang umuwi sila, sinabi ni Colton kay Waylon ang nangyari. Isinara ni Waylon ang kanyang libro at tumangala, hindi ka na niya naaalala. Oo, nagkibit balikat si Colton. Akala ko nagpapanggap siya, pero parang totoo. Inilagay ni Waylon ang kanyang kamay sa kanyang baba ngunit hindi nagsalita. Hindi niya nakilala si Knowles at narinig lang niya ang pagbanggit sa kanya ng kanyang kapatid. Nang may nagpakilala sa kanya sa party ni Titus Sayar Amor bilang panganay na apo ng mga Knowles, sa wakas ay nalaman niyang siya pala ang pinag-uusapan ng kanyang mga kapatid. Hindi sila nag-usap sa party, at hindi rin siya nagtagal doon. Hindi niya malalaman ang nangyari kung hindi sinabi ni Yorick na nawala ang alaala ni Knowles. Ibinaba ni Waylon ang kanyang libro at bumangon. Dahil nandito siya, pupuntahan ko siya. Gusto mo siyang makita? Oo. Tinapik ni Waylon ang balikat ni Colton. Mas mabuting huwag mo siyang maliitin. Kung malalaman ng mga tauhan niya na nasa Baseburg ka, ibig sabihin hindi siya masyadong incompetent kumpara sa atin. Ngumiti si Colton. Kahit na hindi niya aminin, dahil nilabag ng Victoria Business College ang kanilang panuntunan na kunin siya, siya ay namumukod tangi. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto, at napatingin silang dalawa sa pinto at nakita si Daisy na nakatayo doon. Sino ang pinag-uusapan niyo? Gulat na napatingin si Daisy sa kanila. Knowles. Napansin niyang nakakatawa at misteryoso si Colton kung sino ang pinuntahan nito. Hindi man lang niya sasabihin sa kanya kapag tinanong niya ito. Nang magpasya siyang tanungin si Waylon tungkol dito, narinig niya ang mga ito, at tungkol ito kay Knowles. Nasa po ni Colton ang kanyang noo dahil sa sakit ng kanyang ulo. Bakit kailangan niyang marinig ang mga ito? Kabanata 1568. Colton, you met Knowles today? Right. Tanong ulit ni Daisy. Kaya naman tinanong siya nito sa restaurant kung may nabangga siya. Huminga ng malalim si Colton at nag-cross arms na mukhang naiinis. Pumunta nga ako sa kanya. Hindi na niya tayo naaalala. Tumigil si Daisy, pagkatapos ay tumingin sa ibaba at tahimik. May nangyari ba kay Knowles? Palagi niyang iniisip na. Naglakad si Waylon papunta sa kanya. Daisy, hindi na kayo naaalala ni Knowles ni Colton. Itinago namin ito sa inyo dahil ayaw naming magalit kayo. Nanatiling na kayo ko si Daisy. Alam ko, nag-aalala sila na hindi maganda ang magiging reaksyon ni Daisy pagkatapos malaman ang tungkol kay Knowles. Ngunit nakakagulat na kalmado siya. Daisy, ano sa tingin mo? Nagulat siya. Anong ibig mong sabihin? Kalmadong sinabi ni Waylon, tungkol kay Knowles. Ang sinabi ni Knowles sa kanya ay lubos na nakaapekto sa kanya, kasing lubha ng nangyari kay Lisa. Si Daisy ay walang muwang at nagtitiwala. Natatakot sila na maulit niya ang kanyang pagkakamali pagkatapos malaman ang tungkol kay Knowles. Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi at mariing sinabi pagkatapos ng mahabang paghinto, Waylon, alam ko kung ano ang inaalala mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pupuntahan. Tinapik ni Waylon ang kanyang ulo. Sige, naniniwala ako sa'yo. Sa suite ng hotel, pumasok si Edison sa silid na may dalang ilang mga dokumento at nakitang may binabasa si Knowles sa isang magazine sa sopa. Gwapo ngunit malungkot ang mukha ng binata. Ang malambot na liwanag mula sa labas ng bintana ay tumama sa kanyang mukha, at kitang-kita ang mga linya ng kanyang mukha. Lumapit sa kanya si Edison at tumingin sa ibaba. Nalaman ko na iyon ang pangalawang anak ni Mr. Goldman. Tumangala si Knowles. Goldman. Oo, anak siya ni Mr. Goldman. May dalawang lalaki at isang babae. Mr. Goldman. Naalala ni Knowles na binanggit ng kanyang tiyuhin si Nolan. Anak siya ng tiyahin niya. Namatay ang kanyang tiyahin bago siya isinilang, ngunit narinig niya iyon noon ng kanyang ama. Inilapag ni Knowles ang magazine sa mesa, iwan mo dito ang impormasyong nakolekta mo. Inilapag ni Edison ang mga file at lumabas ng kwarto. Kinuha ni Knowles ang 3 file. Ang unang dalawa ay tungkol kay Waylon at Colton, magkamukha sila. Nang titignan niya ang pangatlong file, tumunog ang kanyang telepono. Tiyuhin niya iyon, si Tristan. Ibinaba niya ang file at kinuha iyon. May sinabi si Tristan, at sumagot si Knowles, don't worry, I'm fine in Baseburg. Tinanong ni Tristan kung nakilala niya ang hacker, at si Knowles ay kumurap, hulaan na sinabi sa kanya ni Edison. Hindi niya ito itinago. Oo, ginawa ko. May ginawa ba siya? Knowles said nonchalantly, nag-chat lang kami. Sige, bibisita ako sa Goldman sa loob ng ilang araw. Dapat kang. Bago pa matapos si Tristan,
Nagtanong si Noel Ace, pwede ba akong sumama sa'yo? Nagulat si Trusted, at nagkaroon ng mahabang paghinto mula sa kanyang pagtatapos ng tawag. Hintayin mo akong makarating doon. Ngumiti si Noel Ace, mukhang cool. Salamat, Tito Tristan. Pagkatapos ibaba ang tawag, napagtanto ni Tristan na hindi niya masyadong naiintindihan ang kanyang pamangkin. May naalala ba siya, o may iba pang dahilan? Nako, hindi pwedeng malaman. Kabanata 1569. Kahit bata pa si Noel Ace, mahirap siyang basahin, kahit para sa kanyang ama. Makalipas ang 2 araw, mukhang nabigla ang 3 begets nang malaman nilang magkasamang bumibisita sina Noel Ace at Tristan. Hindi natuwa si Colton tungkol dito. Paanong walang hiyang lumapit ang tusok na iyon? Tahimik na tumingin si Waylon kay Daisy, na nakayuko, malalim ang iniisip. Ibinaba ni Nicholas ang kanyang tasa at sinabing, Colton, ang mga Knowles ay ating mga bisita. Ang pagtawag sa kanya ng isang turok ay hindi magalang. Nag-cross arms si Colton. Ayoko lang sa Knowles. Hindi siya pinansin ni Nicholas at tumingin kay Nolan. Kailan sila darating? Tiningnan ni Nolan ang kanyang relo. Dapat nandito na sila agad. Tumango si Nicholas, maghanda na tayo. Tumayo si Colton at umakyat habang si Waylon ay nanatili doon. Lolo, I can welcome them with Dad since I haven't officially met the young heir of the Knowles. Napangiti si Nicholas, lalo kang kumikilos na parang kuya. Ang binatilyo ay nag-aral sa ibang bansa ng maraming taon at nakita ang mundo habang nananatili sa tabi ni Titus. Nalantad siya sa iba't ibang sitwasyon. Kaya naman siya ang pinili ni Titus. Mature na siya at kayang gampanan ang tungkulin bilang panganay na kapatid. Ang mga katulong ay abala sa paghahanda para sa mga bisita, at ang kotse ni Tristan ay huminto sa kanilang driveway ng 10 a.m. Lumapit ang mayordoma para batiin sila. Bumaba si Tristan sa sasakyan, at ang begats na sumunod ay napakagwapo na nakuha niya ang atensyon ng lahat. Mula sa kanilang nakita, sina Waylon at Colton ay lubhang kaakit-akit, at kahit na sila ay lumaki, sila ay namumukod-tangi pa rin. Ngunit ang batang tagapagmana na ito ng Knowles ay nasa ibang antas. Para siyang lumabas sa isang painting, ganap na walang kamali-mali. Tumayo si Waylon sa tabi ni Nicholas at lumabas ng mansyon kasama si Nolan. Naglakad pasulong si Tristan kasama si Noel Ace. Mr. Goldman Sr. Napangiti si Nicholas nang damako ang mga mata niya kay Noel Ace. Siguro itong batang si Mr. Knowles. Tumango si Noel Ace. Ikinagagalak na makilala ka. This is my eldest grandson, Wayne. Yung iba kong apo, classmates mo dati. Ngumiti si Waylon. Marami akong narinig tungkol sa iyo. Tumigil si Noel Ace at tumingin sa mga mata ni Waylon. Halos magkapareho ang hitsura ng magkapatid, ngunit may kaunting pagkakaiba. Magalang si Kuya pero matalas ang mata, katulad niya. Pareho silang may mga panlilinlang at hindi basta-basta magpapakita ng kanilang mga emosyon. Mukhang mas mahirap siyang pakitunguhan kumpara sa kanyang nakababatang kapatid. Nakangiting sabi ni Nicholas, sige, sa loob tayo mag-usap. Pumasok silang lahat sa mansion. Napagtanto ni Noel Ace na parang pamilyar ang lugar na ito na parabang nakapunta na siya roon. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Waylon, malalim ang iniisip. Nasa bakuran. Nagtayo si Daisy ng maliit na kulungan ng kahoy para sa gold bar. Napakasarap ng pagkain ng gold bar mula nang maiuwi ito at tumaba ng kaunti. Inilabas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang brown na buhok nito. I'm jealous of you for having no problems. Mas dumami ang problema ng mga tao habang tumatanda tayo. Hindi siya naiintindihan ng aso, ngunit gamaan ang pakiramdam niya. Nasiyahan si Goldbar sa kanyang paghimas at itinaas ang tiyan nito para sa ilang mga kuskusin sa tiyan. Tumawa si Daisy, napakapaglaro mo, Kabanata 1570. Samantala, nang bumaba si Colton, nakita niya si Tristan, ang kanyang kapatid, ama, at lolo na nakaupo sa sala. Wala nang makita si Noel Ace. Naglakad siya papunta kay Waylon at Ma'am Ulong, nasaan siya? Alam ni Waylon kung sino ang kausap niya, the backyard. Huminto si Colton, nandyan si Daisy. Saglit na nanatili si Daisy sa likod bahay at ibinabalik na sana ang gold bar sa kulungan nito nang bigla itong kumawala at tumakbo palayo. Ginto, nagulat si Daisy at agad na tinakbo ito. Gold bar, bumalik ka dito. Ang gold bar ay tumakbo sa paligid ng damo na parang isang mabangis na kabayo na pinalaya. Nawala ng hininga si Daisy matapos itong habulin sa isang puno at nakitang tumahol ito sa isang bagay sa puno.
Tumangala si Daisy at nakita ang isang ligaw na pusa na nakasabit sa pagitan ng mga sanga, natakot na nakatingin sa gold bar at tahimik ng iyaw. Nagtaas ng manggas si Daisy at dali-daling umakyat sa puno. Maingat na tinitigan ng ligaw si Daisy. Nang ilabas niya ang kanyang kamay para bitawan ang nakakulong na paa, bumaril at kumamaw sa kanya ang matatalas na kuko ng pusa. Mabilis itong naiwasan ni Daisy, saka kumunat ang noo at nagkunwaring galit, "I'm trying to help you. How could you scratch me?" Ilang beses pang sumubok si Daisy at sinubukang hawakan ito sa likod ng leeg at dahan-daang inalis ang paa nito sa pagitan ng dalawang sanga. Pagkatapos ay niyakap niya ito habang tinatapik ang ulo nito. Iyon ay mas katulad nito. Hindi na kailangang maging pag-alit, tama, Gold Bar. Umupo si Gold Bar sa lupa habang nakatingin ito sa amo nitong duyan sa ibang hayop. Hindi ito masaya tungkol dito. Tumayo si Knowles hindi kalayuan sa puno at nakita niya ang lahat. Ang batang babae na umakyat sa puno ay natural, at ang maliwanag ng ngiti sa kanyang mukha ay maaaring matuno ang niebe. Nang bumaba si Daisy sa puno, napansin niyang may nakatayo sa paligid at nataranta at nadulas bago niya makita kung sino iyon. Nahulog siya at napaupo sa lupa habang ang pusa ay tumalon mula sa kanyang mga braso at nakatakas. Siya ay nasa sakit ngunit maswerte na ang puno ay hindi matangkad. Biglang may anino na bumungad sa kanya, at isang kamay ang nakaunat sa kanyang harapan. Nagulat si Daisy, tumangala, at nakita ang mukha na dahan-daang nakatutok. Kahit na nagbago ang panahon sa hitsura niya, nakikilala pa rin siya nito. Nakatutok ang mga mata ni Knowles sa kanyang mukha, at may bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata ngunit agad ding nawala. "Ayos ka lang." Bumaba si Daisy at itinulak ang kamay niya. "Huwag ka na lang." Tumayo siya, tinapik ang kanyang palda, binuhat si Gold Bar sa kanyang mga bisig, at naglakad palayo. Nilinggan siya ni Knowles, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na kinasusuklaman siya nito. Pero bakit? Iyon ang unang beses na nagkita sila. Binuhat ni Daisy ang Gold Bar pabalik sa kulungan nito at inilagay ito. Napakunot ang noo niya nang makitang naglalakad si Knowles. "Bakit mo ako sinusundan?" Mahinahon niyang sagot, "Curiosity." Walang dapat ay curious. Nag-cross arms si Daisy at umiwas ng tingin. Natutuwa siyang buhay si Knowles ngunit nalungkot siya nang maalala ang sinabi nito sa kanya. Mapapatawad niya siya kung humingi ito ng tawad, ngunit hindi niya ito naaalala, kaya hindi niya ito gagawin. Kumunat ang noo ni Knowles. "Ito ba ang unang beses na nagkita tayo?" Napakagatlabi si Daisy at tumingin sa mga mata nito. "Whatever you say." Tumingin ito sa kanya. "So, nagkita na tayo." Hindi niya maalala, ngunit sa naging reaksyon nila ng kanyang kapatid, maaaring magkakilala na sila noon pa man. Hindi, nilampasan siya nito.